Okay, so, bago tayo magsimula, gusto ko lang sanang sabihin sa inyo na kung sino man yung mga pulitikong mai-involve dito, dapat silang makasuhan. And, uunahan ko na din yung mga mambabash sa'kin mamaya. Kasi sasabihin niyo, bakit si Romualdez hindi mo i-content? Kinontent ko na last time and ang gusto ko lang makita sana mas malakas na ebidensya laban sa kanya para masampahan siya ng kaso. Kasi pagka hilaw yung sinampa nyo, dismiss lang yon. And pag na-dismiss yun, wala na. Meron tayong tinatawag na double jeopardy. So pagka sinampa mo, dapat malakas na. Ang problema kasi ngayon, sana maintindihan nyo, sistematikong problema ito. Hindi lang isang tao ang may kasalanan. Hindi lang isang kongresista ang may kasalanan. Hindi lang isang senador ang may kasalanan. Hindi lang isang kontraktor, hindi lang isang DPWH, hindi lang isang LGU. It's a systematic problem na dapat lahat managot. Okay. Ngayon lang kasi, lumabas yung pangalan ni Bongo and napaka-categorical kasi nung bintang sa kanya ni Ombudsman Remulla. Okay, let's start! Okay. Yung aasa na hindi na kayo makukulong kasi sa dami ng krimen na pinag-uusapan dito, baka hindi nyo makuha yung blanket immunity na kinakailangan nyo. And right there and then, they stop talking. Sino ho ba ang kanilang, kasi sabi nyo, kailangan nila ilahad-lahat eh. Sino ho ba ang kanilang, it seems na kanilang pinoprotektahan, and how far high does that go? I think they've been protecting Bongo. Yun. The joint venture that they had with CLTG, with the family of Bongo. Ayun. That's one of the protection, one of the people that they've been protecting. One of the people, ibig sabihin marami pa, okay? Itong CLTG na to, okay? CLTG. Christopher Lawrence Tesoro Go, di ba? Ngayon, itong CLTG na to kasi, nakapangalan to sa tatay ni Bongo, okay? The father of Bongo yan, okay? Sa kay daddy yan. Hindi si Tatay Digong, yung legit na tatay niya. So, why is this important dito? Kasi, if you are a government official, dapat wala ka ng yung mga kapamilya mo, bawal silang tumanggap ng government projects. Halimbawa, senador ako, yung kapatid ko, meron siyang firm, hindi siya pwedeng bigyan ng kahit anong government project since magkapatid kami. Gets, 'di ba? Merong ganung code of ethics ang mga politiko. Okay, ngayon kasi there is a clear, very very clear connection between Bongo, the politician, and the Discayas through CLTG. This is undeniable. This is why yung accusations who is a lawyer, ni Ombudsman, abogado yan, top 17, is very damning in my opinion. Napakalakas nung kanyang allegations kay Bongo. Okay? 'Di ba? So ano yan, kailangan lang nating ilay yung foundation na yan. Yung kay Romualdez, kasuhan nyo, wala akong pakialam. Pero ang sinasabi ko lang sa inyo, dito sa topic na to, it's clear. The connection is clear. Ngayon, ano yung response ni Bongo dyan? Okay? Pakinggan natin. Okay, let's go. Venture, magpagamit po ng lisensya. Kung may kasalanan, panagutin niyo po. Ayan. Panagutin niyo. Panagutin po natin. Hindi ko po kilala mga Diskaya. Okay, hindi niya daw kilala yung mga Diskaya. Pero clearly, meron silang connection doon. Siguro, hindi kilala in the sense na hindi kilala personally. Pwede yon. Pero, I don't believe na hindi niya kilala in the sense na wala kayong transaction or yung CLTG mo na sa tatay mo is hindi ka nakinabang doon in any form or way. Kasi ang basis ko dito is the allegation of the ombudsman sa kanya. That's a very strong allegation Kasi isipin mo hindi lang to basta name drop yung ginawa ni Ombudsman Remulla. It was a direct allegation na ang pinoprotektahan ng mga Diskaya ay si Bongo. So it means meron siyang hawak na ebidensya ngayon that will connect the Diskayas to Bongo. And I believe that is through the CLTG. Malinis Ngayon, kesa i-deny niya, ang sinasabi niya, kasuhan nyo. In a way, parang that's already admitting defeat. 'Di ba?
Kasi bukod sa dinideny niya na hindi niya kilala yung mga Diskaya, kasuhan niyo kung may kasalanan talaga. Hindi ba dapat ang sinasabi niya, walang kasalanan yung mga yan. Oh, 'di ba? Mali yung framing niya eh. Kasi in my opinion, hindi rin kasi talagang magaling magsalita si Bongo, or at least kailangan niya nung binabasa. Kasi pag walang binabasa, ayan, nagkakalat. Sobrang kalat nito, man. Like, kaya pala siya hindi masyado nagsasalita, 'di ba? Kasi bakit ba sumikat si Bongo? Dahil dumidikit-dikit lang kay Tatay Digong eh. Ngayon wala na si Tatay Digong, wala na magpoprotekta sa kanya. Ngaw na lang. O tuloy. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Okay? Kasuhan nyo. Eh kung kamag-anak ko kasama dyan, nag-joint venture sila, noong 2017, umatras na nga eh. Hindi pa nagutin natin. Kaso kumita na yung kamag-anak mo noong 2017, di ba? That's the point, yung CLTG na yon na sa tatay niya, pero bakit Christopher Lawrence Tigo yung, di ba? Pagka tinignan mo yung, di ba? CL Lawrence Tigo. Parang ganun eh. So, ngayon kasi ang gusto niyang mangyari, kasuhan. Pero, sige lang, tuloy lang natin. Willing to be the complainant. Oh, yun. Ang problema doon. Pakinggan nyo. Hindi pa nagutin natin. I'm willing to be the complainant. Bakit ikaw yung complainant, 'di ba? Ang magiging complainant kasi niyan yung state, 'di ba? Kasi the government will pursue. Hindi siya kasi hindi naman sa kanya ginawa yung krimen eh. Pero bakit kasi ang tingin ko rito, ang basa ko rito, parang naguhugas kamay siya. Sige, kung talagang may kasalanan, kahit ako pa yung mag-file ng kaso, bakit ikaw yung mag-file ng kaso, hindi ka naman representante ng estado? 'Di ba? Gets nyo? Medyo malabo yung yung argumento eh. And bakit siya yung magiging complainant? Hindi ba dapat ikaw yung magiging respondent doon if ever? Bakit? Kasi si LTG is very close to you. And sinabi ni Ombudsman na ikaw daw yung pinoprotektahan ng mga Diskaya. So why in the heck na ikaw yung magiging complainant when the other way should go? Ikaw yung dapat maging respondent or ikaw dapat yung kakasuhan. I-explain mo sa taong bayan kung bakit hindi ka may kasalanan dito. Tama, 'di ba? Kasi sa Diyos ko naman, alam nyo, whether you like me or not, you would really see kung ano yung connection niya doon sa mga Diskaya. Si LTG, Diyos ko, yung pangalan niya mismo, na yung initials ng pangalan niya, and yung tatay niya yung may-ari, hindi nyo ba nakikita yon? Bulag ba tayo sa katotohanan talaga? Na nakinabang siya doon. And sigurado mo, marami pang marami pang ebidensya si Rimulya dyan na hawak kay Christopher Lawrence Tigo that will connect him and the Diskayas, na immutable yun. Kumbaga talagang meron kayong transaction na nangyari. The question na lang is, kung yung mga transaction na ba, ay hindi kasi on the get-go, medyo hindi na talaga siya dapat okay eh. Kasi nga, tandaan nyo na sa gobyerno siya nagtatrabaho. 'Di ba? Bawal yun eh. Yung kukuha ka ng yung kapatid mo or yung kamag-anak mo nasa gobyerno tapos ikaw din, 'di ba? So, I guess we shall see kung where the evidence will take us. Tuloy natin. Walang problema doon. Willing po ako na isa ako sa magiging complainant. Huwag niyo po ipahid sa akin Oo. ang dumi para kayo ang pumuti. Huwag naman po ganun. Hindi naman kung wala ka namang talagang like hindi naman ito pahiran ng dumi. It's just that there's so many politician involved dito. And si Zaldico and si Romualdez are also to blame, 'di ba? Kasi na-invite sila sa ICI, 'di ba? And I believe at one point ini-invite din sa Senate si Romualdez eh. The point there is that no one is absolved here. Especially if alam naman natin na eto na lang, dito nyo na lang tignan. Tandaan nyo, hindi lang top contractor ngayon ang Diskaya. They were also top contractor nung panahon ni Digong. 'Di ba? O yung SunWest na yan, 'di ba yung DepEd laptops? Kailan ba nangyari yon? Panahon ni Digong. Ngayon, may kalokohan bang ginawa yung mga Diskaya? Oo, yung mga flood control. Ano yung point dito? Ang point dito kasi, there is no one mastermind dito. It's a collusion of many politicians and contractors taking the money of the people. So,
ibig sabihin, kung may kasalanan si Romualdez, may kasalanan din si Bongo. Hindi pa lang natin sila napapatunayan. Kung pinagbibintangan siya nung ombudsman natin, ibig sabihin, meron siyang hawak-hawak na ebidensya laban dito sa tao na to, regardless of political affiliation. Si Romualdez, kung gusto nyong kasuhan nyo, pero lakasan yung ebidensya. Same with Bongo. Kung pinagbibintangan niya si Bongo, malamang may hawak na ebidensya yon. Walang sini-single out dito. Walang special treatment dito. There is no sacred cow here. We are just talking about the evidence presented to us. Obviously, may mga politikong pinoprotektahan ng mga diskaya. Ganun lang kasimple yon, mga lods. So, galit kayo sa akin, Nico David. Ayan, sinasabi ko na paulit-ulit. I am just trying to show you guys na sistematiko yung problema. And kung merong kasalanan talaga si Bongo, managot siya. Ang problema, hindi niya damage control na kasi yung ginagawa ni Bongo. And nakakaawa naman kasi parang hindi talaga niya alam yung sasabihin niya, di ba? Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Gaya mga